Kashnia Gira POV. Kia, bago ako humarap kay Rina, ay nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Nakakadiri talaga ang lahat sa kanya. I don't like her. I hated her. Yes. Tapos ka na. Yep. Thank you for waiting. Nga pala, since malapit ng gamabi, samin ka na lang kaya kumain. I stopped for a while. Not bad. Mas maijing dapat mas dumikit ako sa kanya. I wanna know kung sino ang ama ng batang dinadala niya. Sige, sumama ako sa kanya sa tinutuluyan niya. I thought she's homeless since lumayas siya sa ina ko. May tao pa palang kumupkup sa kanya. Sinong kasama mo dito? My friend, Divine. Friend. Another pest like her. O nakauwi ka na palang buntis ka. Saan ka galing? Sabi nung babaeng may mahabang kulot na buhok na hindi naman kaputian. She's pretty though. But I don't like her. She's like a witch. Sa plaza lang. Anyway, this is Kia, and Kia this is my friend Divine, pagpapakilala niya sa amin. I step forward at nagkusang e-offer ang kamay ko sa kanya, kahit nalabag sa loob ko. Hi, I'm Kia, pagpapakilala ko. Divine, tinanggap niya ang pakikipagkamay ko, pero walang reaksyon ang mukha niya. Yung tipong hindi niya ako gusto. Hindi ko rin naman siya gusto, so the feeling is mutual. O nga pala Rina, tumawag kanina si Agatha. Hindi niya pa rin nakikita yung lalaki. Lalaki, don't tell me hinahanap nila si Silver. Bakit nyo naman tinuloy Vine? Ayos lang naman sakin na wala siya. Magtatrabaho ako para sa bata. Anong pinag-usapan nila? Rina, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Tumigil ka sa pag-aaral para magtrabaho, kahit buntis ka para sa panganganak mo. Mas mabuti na yung makahingi tayo ng sustento sa ama ng anak mo. E asan siya? Maski pangalan nga hindi ko alam. Paano kung may pamilya na yun? Wag na Vine baka mamaya maturingan pa kung kabit ng asawa noon. Wag kang nega. Ano naman kung pamilyado yung tao? Responsibilidad niya pa rin ang bata dyan sa sinapupunan mo. Isa pa, maghahanap ng papa yang anak mo paglaki. Pero Vine, wala nang pero, susuyiran natin lahat ng lugar sa Canada, para makita yung lalaking nakita mo sa bar. Parang tumaas lahat ng dugo ko sa ulo. Kung ganoon, anak ni Silver ang nasa sinapupunan niya. Ano, tumingin silang dalawa sakin. I can help you if you allow me. Yes, hindi pwedeng malaman nila na nasa Pinas lang si Silver. Really? Tanong ni Divine. Yes. May connection kami sa Canada, pwede ko kayong matulungan. Problem solved Rina. Mas mapapadali ang paghahanap mo sa ama ng bata. Yun ang akala nyo. Hindi ko kayo tutulungan. More likely, ililigaw. Sa kasalukuyan, Mama, napapikit ulit ako sa maliit at matinis na boses ng anak kong babae. Mukhang mas sumasakit ang ulo mo kay Stephanie kesa dyan sa binabasa mo. Natawa si Kuya John nang makita ang reaksyon sa mukha ko. Oo nga po kuya, kahit siguro nasa pinakadulo ako nitong bahay, maririnig ko ang sigaw niya. Bumukas ang pintuan at pumasok si Stephanie, na dala-dala ang sukli ko. Nang matignan kong mabuti ang mukha nito, ay halos mahimatay ako sa nakita. What the? Hello po Lolo Pogi. Hi Apo. Sinalubong siya ni Kuya John at kinarga, pinaghahalikan naman siya ng anak ko sa pisngi. Hindi ko alam kung matatawa o maaawa kay Kuya John, na sa kada halik ng anak ko ay napapangiwi siya. Paano ba naman nagmukhang clown ang bata? Hindi ko ma-explain. Stephanie anak, what did you do to my makeup? Mama, I'm pretty right? Pretty. Just go anak. Ano ang maganda sayo? Lolo, is Fanny pretty? Tumingin si Kuya John sakin. Hindi alam kung paano sagutin ang anak ko. Sobrang puti ng mukha dahil sa foundation, yung dark pink na blush on, na halos lahat ng pisngi niya ay nalagyan, not to mention na yung lipstick din niya na kumalat papuntang pisngi. Gusto kong matawa talaga, pero pinigilan ko dahil dapat makita niya na seryoso ako, at hindi natutuwa sa ginawa sa makeup ko. Stephanie, bakit mo pinakialaman ang makeup ni Mama? Di ba sabi ko sa'yo na bawal? Tumingin siya sakin at nagpapaawa na naman. Pues, hindi ako magpapadala. Galit ka po Mama. Hindi natutuwa si Mama sa ginawa mo. Sorry po Mama. Ayaw kong masyadong maging mahigpit sa kanila. Hindi ko sila pinapagalitan pero pinagsasabihan.
Alam kong kulang na ang oras ko sa kanila, kaya ayaw kong madagdagan ang dahilan para magtampo sila sakin. Forgiven. Halika nga kay mama, kikis kita. Kinuha ko siya kay Kuya John, at hinalikan sa pisngi. Kinuha ko ang panyo ko at pinunasan ang mukha niya. Pinante ko ito at binawasan, saka inayos ang magulong pagkakaipit niyang buhok. Habang ginagawa ko ay nakita ko ulit si Silver. Dahil kahit anong gawin ko, kamukha pa rin ni Stephanie ang ama niya. Nakuha niya nga lang ang labi at ilong ko, the rest ay sa papa niya na. Hindi yata talaga ako pinapaboran ng Diyos, at lahat na lang ng itsura ng dalawang anak ko ay kamukha ng ama nila. Ano kayang reaksyon ni Silver, oras malaman niya ang tungkol kay Stephanie? Pretty na ako mama, tanong niya. Yep, now, go to your room, at sabihin mo kay nani mo na nidad mo ng maligo, dahil pupunta mamaya dito si Teacher Ann, sabi ko. Sumunod naman ito sakin, at nagtutumakbong umalis sa kwarto. Ang bibong bata, komento ni Kuya John. Oo nga po. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan ulit, at pumasok si Vios. Kung kanina ay nagulat ako sa itsura ng anak ko, ngayon ay hamalakhak na ako ng todo. Pati si Kuya John ay natawa na rin, ina mo Vios dado. Anong pinaggagawa mo? Sumimangot siya sa amin, at nanlulumong umupo sa sofa. Tinawanan mo pa talaga ako eh. No, Anya, bakit ba kasi mukhang nabudol ka ng anak ko? Nagmukha siyang si Bon Chan sa One Piece. Promise. Natulog lang naman ako. Paggising ko ito na. Maghilamos ka nga. Ang pangit mo natatawang sabi ko dito. Ay o nga pala, bago ka magpatuloy dyan, may gustong makipag-partnership sa RMC, Anya. Sino? Your ex? Anya sa seryosong boses. Hindi agad ako nakapagsalita. I heard na noon ka pa niya hinahanap, singit ni Kuya John. Kaya nga lagi kong ang binablock, para hindi ako matawagan utos din ng mahal na Reyna. Inikutan ko ng mata si Vios, dahil sa pang-aalas kanya. Reject mo na lang sabi ko, referring sa proposal ni Silver. Pag-isipan mo kaya Reyna, magandang opportunity ta sa'yo, lalo na at hindi mo pa talaga tuluyang hawak ang buong RMC. Makakahanap pa naman tayo ng iba, sabi ko. Hindi ako papayag na papasukin si Silver sa buhay namin ng mga anak ko. Alam ko kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Yeah, pero as of now, baka di mo alam, kinukuha na ng ex mo lahat ng gustong makipag-partnership sa'yo. Nagulat ako sa sinabi niya. What? How? When it comes in business Rina, nauna si Silver sa'yo. Mas eksperyensado. Maraming connections at higit sa lahat, tanyag din ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya nila, sabi pa ni Kuya. Ikaw newbie, siya oldie, agad kong kinuha ang ballpen na nakita ko sa mesa, at ibinato agad kay Vios. Walang ya talaga yung lalaking yun. Parang hindi sakin kampi. Kinagabihan ay naisip ko ang sinabi ni Kuya John sakin. He's right, pero, Mama, napatingin ako sa pintuan, at nakita ang dalawang anak ko na pumasok sa loob. Antok na si Stephanie, nang dalhin siya ng kuya niya sakin. Hawak nito ang kamay ng kapatid, habang nakayakap ang anak kong babae sa teddy bear na dala nito. Can we sleep here? Tanong ni Hivo. My firstborn, na pati height ay namana sa ama. Of course, come here. Tumayo ako at kinuha si Stephanie, na nakapikit na. Diyos ko tong batang ito ang kulit. Napagod yata sa pinaggagawa niyang kalokohan kanina. Kuya, tawag pansin ko kay Hivo. Gusto mong mag-aral sa totoong school? Tanong ko. Pahiga na sana siya sa tabi ko, pero biglang bumangon nang marinig ang sinabi ko. Yes mama, papayagan mo na po ako. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang saya. Kung hindi lang sana nangyari sa amin ang lahat ng iyon, normal lang sana ang takbo ng buhay ng anak ko. Yes. Bukas na bukas, makikisuyo tayo kay Papa Vios nyo, na ipaayos ang papers mo para makapasok ka sa school sa Lunes. Thank you mama, niyakap niya agad ako na ikinangiti ko. He's the sweetest ever. You're welcome anak. I love you. I love you too. Kayong dalawa ni Stephanie. Love kayo ni mama, always remember that. Pinahiga ko na siya para matulog. Napapagitnaan nila ako ni Stephanie. Mama, magagalit ka po pag sasabihin kong nag-email ako kay Papa.
Hindi ako agad nakasagot. Alam kong darating sa point na si Hivo na mismo ang lalapit sa ama niya. Nag-reply ba siya sa'yo? Mahinahon na sagot ko. Yes mama. Anong sabi? Hindi siya sumagot. Gumilid siya at yamakap sakin. Sumiksik siya sa bandang leeg ko, at mas humigpit ang yakap nito. Naramdaman ko rin ang mainit na likido na dumampi sa balat ko. What happened? Bakit umiiyak ang anak ko? Anong sabi ni Papa sa'yo? Mama, sumangot siya, tanda na umiiyak nga ito. Sabi niya nakakalimutan ko na siya, because may family na po siyang iba, and hindi niya daw ako matatanggap na anak. Kumulo ang dugo ko sa nag-reply sa anak ko, masasaktan ko talaga oras na malaman ko kung sino. Don't cry anak. Hindi totoo yan, okay. Baka may gumalaw lang sa phone ni Papa mo. Papa loves you. I can guarantee you that, pang-aalo ko sa kanya. Hindi naman magmamakaawa sakin si Silver about kay Hivo, kung sasaktan niya rin lang pala ito. Kashnia Gira POV. I chose to stay. Pinili kong manatili sa tabi nila, para mas ubay-bayan ang kilos nila, lalo na ng malanding babae na yan. Nakilala ko na rin ang ilan sa mga kaibigan niya na sina Agatha at Angie. They are bunch of which, all of them are parasites. Years had passed. I'm always observing Silver from afar. I'm happy for him, lalo na't siya na ang namamahala sa kumpanya ng pamilya nila. But alam kong hindi matatapos ang lahat. Hindi pa kami magiging okay, as long as that witch and her son are alive. But things doesn't went well. Nagkasakit si Dad, so I need to take over his business. Ako ang namamahala sa mga illegal na negosyo niya at ng casino, while pretending to be friends with Rina and her squad. Si Hivo habang lumalaki ay nakikita ko si Silver sa kanya. He looks exactly like his father. Too perfect kung sana ako ang ina niya. Magiging masaya siguro si Silver. It's not a bad idea also na palitan si Rina bilang ina ni Hivo. Why not? Mas magiging masaya siya sakin. Hivo anak. Yes po tita. Baby, di ba sabi ko sa'yo na tawagin mo akong mommy? I smiled at him. Gusto kong sundin niya ako. Dapat na siyang masanay na tawagin akong mommy, dahil doon din naman ang punta namin, oras na mawala na si Rina sa landas niya. Sa landas namin. But tita, isa lang po ang mommy ko. Si mama, nawala ang ngiti sa labi ko. Hindi ko nagustuhan ang pagtanggi nito sakin. O Kia, nandito ka pala, nagangat ako ng tingin at nakita si Divine kasama ni Angie. Wala si Rina ngayon, dahil may pinuntahan lang. Napadalaw ka yata. Ay hindi, dinalhan ko kayo ng sinigang na luto ko, nakangiting sabi ko. Sana nilagyan ko ng lason yan. Tamang-tama, may ibabalita kasi kami sa'yo, sabi ni Angie. Balita? Ano naman yun? Kilala mo ba yung bachelor na na-feature sa magazine kamakailan? Tanong ni Angie. Bachelor? Sino? Naguguluhang tanong ko. Don't tell me na si Silver Larson. Biglang bumilis ang puso ko sa sinabi ni Angie. Hindi ako mapakali. Sinubukan kong huminahon, pero parang gusto kong sumabog. What about him? Nauutol na tanong ko. Kamukha ng lalaki si Hivo girl. Baka hindi taga Canada yung papa ng bata. Baka taga Pinas talaga yun at si Silver yun. Impossible naman yata yun. Uminom ako ng tubig para maitago ang kaba sa mukha ko. Wala namang masama kung ipapakita natin kay Rina tong magazine. Let her recognize the face. No, hindi pwede mangyari ta. Hindi pwede, sa kasalukuyan. O are you ready na anak? Chini-check ko kung ayos na ba ang lahat sa bag ni Hivo. Tinignan ko ang lunchbox niya at nakaset na. Pati yung lalagyan ng tubig. Tinignan ko rin ulit ang loob ng bag, at kompleto na naman. Habang ginagawa ko to lahat, ay nakita ko si Vios na nakasandal sa pintuan, at nakatingin sakin habang naka-cross arms. Tinaasan ko siya ng kilay, at agad na binalikan si Hivo na ngayon ay kumakain na. Mama, pwede ako sama kay kuya. Napatingin ako sa anak kong babae, na ngayon ay may hotdog sa kamay, habang ang isa naman ay kasalukuyang may hawak na hotdog din na sinusubo. Hindi pwede anak. Sa school pupunta si kuya. Mag-aaral siya dun, at ikaw, bawal dun. Pero mama, princess, sa school pupunta si kuya. Bawal ka pa dun dahil baby ka pa, pagsingit ni Vios sa usapan.
Umupo na rin siya sa mesa sa gilid ng anak kong babae. Bahala na siya dyan makipag-usap dito. Aayusin ko muna ang gamit ni Hivo. Mama, kumain ka na po. Na-check ko na po yan kanina, except sa lunchbox napatingin ako kay Hivo. And relax mama, I will be fine. Sa dami ng bodyguards na ipapasama mo sakin. I'm sure walang mangyayaring masama sakin, aniya. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Kinakabahan pa rin kasi ako sa posibleng mangyari. Ayaw kong may mangyaring masama sa kanya. Okay, I'm sorry. Nag-aalala lang ako. Sige na kumain ka na dyan. Lumapit ako sa kanila at umupo sa tabi ni Hivo. Yan kasi, napaka-aligaga mo. Inirapan ko lang si Vios at kumain. After naming kumain, hinatid namin si Hivo sa paaralan nito. Please kuya, bantayan nyo ang anak ko Huwag nyo siyang iwawala sa paningin nyo, sabi ko sa inutusan ko. Yes po ma'am. Tatandaan po namin, sabi nila. Tumango ako sa kanila, bago balingan si Hivo. Wow, ang ganda ng school ni Kuya Mama. Kasama pala namin tong bulilit, na kanina pa nangungulit sumama sa kuya niya. When you grow up princess, dito ka rin mag-aaral kasama ni Kuya, sabi ni Hivo sa kapatid, at nagtutumalan naman sa tuwa tong isa. O sige na anak, pumasok ka na at baka malate ka pa. Basta always remember na. Yes mama, na don't talk to strangers, at lalong-lalo na wag sumama kahit kanino, kahit nakilala ko pa. Ngumiti ako at hinalikan siya sa pisngi. Very good. Now go. Humalik siya sa pisngi ko, at sa pisngi ng kapatid niya bago nagpaalam. Bye kuya. Nang mawala na siya sa paningin namin, ay agad kong kinarga si Stephanie. Mama, yes my pretty baby. Jollibee. Gusto ko Jollibee. Jollibee. Kakakain lang namin kanina. Gutom ka na anak. Di ba bago lang tayo kumain sa bahay? Hindi makapaniwalang tanong ko dito. Yes mama. I'm hungry. Diyos ko tong batang ito. Sige tara punta tayo ng Jollibee. Yahi. Thank you mama. Pumasok na kami sa sasakyan. Ipinasok ko siya sa backseat, at sinuotan ng seatbelt, bago ako umikot sa harapan. Pumasok ako sa loob. Tiningnan ko kung may tawag or text pero wala naman, kaya pinaandar kong ang sasakyan paalis sa school. Pauwi na kami pagkatapos naming mag-drive-thru sa Jollibee. Tinawagan ko si Vios para tanungin kung nasaan siya. Buti at napatawag ka. Pumunta ka sa office ngayon din, sabi pa nito. Why? Tanong ko. May gustong makipagkita sa'yo. Who? Basta. Pero kasama ko si Stephanie ngayon. Pwede bang ihatid ko muna siya sa bahay? What? Wag na. Dalhin mo na lang dito ang bata. Tumingin ako sa salamin, at nakitang kumakain ang anak ko ng fried chicken na binili namin. Ayos lang ba kaya na dalhin ko ang bata doon? Wala naman sigurong problema. Sige, I'll be there in a minute, sabi ko, at diniretso ang sasakyan sa office. Pagdating namin sa office, ay nagulat ang lahat na may dala akong bata. Parang gaya lang din noong dinala ko si Hivo sa opisina ni Silver. Agad naming tinungo ng anak ko ang office ko. Hindi ko alam kung sino ang nasa loob. It must be important. Pagpasok namin, ay agad na sumalubong sakin ang taong hindi ko inaasahang makita ngayon. Anong ginagawa mo dito? Hindi makapaniwalang tanong ko. Papa, tumakbo si Stephanie kay Vios, nang makita niya ito. Nakita ko rin kung paano nagulat si Amanda, nang marinig at makita ang isa ko pang anak na babae, na tumakbo papunta kay Vios. Gusto mo mag-tour dito princess? Yes po papa. Sige tara, tour natin ang building ni mama, sabi ni Vios at kinuha si Stephanie paalis sa office. Nang tingnan ko muli si Amanda. I didn't know na. I cut her off. Ano bang ginagawa mo dito? I'm here para sana makahingi ng tulong, aniya sa seryosong boses. Ang kapal naman ng mukha niya, para sakin humingi ng tulong. Wala kang makukuhang tulong sakin Amanda. Umalis ka na. Rina, please pakinggan mo sana ako, aniya. Tumalikod ako at hindi sumagot. Si Silver kailangan niya ng tulong mo. Bakit hindi mo siya tulungan? Di ba kasal na kayo? Rina, alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa inyo. Pero pakiusap, tulungan mo si Silver. Kailangan niya kayo ni Hivo. Kailangan niya ng makakapitan ngayon.
Nawawalan na siya ng pag-asa. What are you talking about? Hindi dapat ako ang magsasabi sa iyo nito, pero si Silver, ginagawa niya ang lahat ng ito para sa inyo ni Hivo. Alam niya noon pa man na nakaligtas kayo sa aksidente. Hindi mo alam kung ano ang hirap na pinagdaanan niya, maprotektahan lang niya kayo sa malayo. Kung may oras ka, pakiusap, puntahan mo sana siya sa kondo niya, sabi nito at iniwan ako na puno ng katanungan sa isipan. Bakit at kung paano nangyari ang lahat? Bago pa man makalayo si Amanda, ay hinabol ko ito. May gusto lang akong malaman. May gusto akong kumpirmahin. Amanda, sandali. Huminto siya at lumingon sa akin. May lungkot sa mga mata nito. Ibang-iba sa Amanda na kinaiinisan ko noon. Bakit? Bakit ginagawa mo ang lahat ng ito? Di ba gusto mo si Silver? Rina, lahat gagawin ng anak para sa magulang, at mas lalong itataya ng ina ang kanyang sariling buhay para sa anak. Naguluhan ako. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ko alam kung bakit pero kinabahan ako. Hindi sa sarili ko. Para sa kanya. Mahal ko si Silver dahil matalik ko itong kaibigan, noon pa man noong mga bata pa kami. Pero lahat magbabago, may mamahalin ako na higit pa sa pagmamahal sa kanya, at alam kong ganoon din siya sa'yo. Kung ganoon din bakit? Bakit nagawa mo yun lahat? Sa anong dahilan? Dahil kailangan kong gawin yun, Rina. Kailangan kong gawin kahit mali. Kailangan kong gawin kahit na alam kong may tao akong masasaktan. Lahat gagawin ko para sa anak ko, lalo na may banta sa buhay namin. Banta? Anong ibig mong sabihin? Kashnia Gira, ang tinuring mong kaibigan. Noon pa man ay gusto na niyang makuha si Silver, bago pa kayo nagkakilala. Noon pa man binalak na niyang angkinin ito na siyang dahilan kung bakit naligay kami sa kapahamakan ng pamilya ko. She's crazy, obsessed siya sa kaibigan ko, kaya mag-iingat kayo, what?